So yun, what's up mga Kadaver Kads, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, nagbabalik J. Guevara TV, ganito pa rin yung damit. Hindi kasi pag gumagawa kasi ako ng video sa isang araw, minsan kaya kong gumawa ng 10. Kaya minsan isa lang yung damit ko, yung nakaupo lang ako, pinuputol-putol ko na lang. Para iba-ibang isang kwento na lang, no? Kasi minsan may nagko-comment yun eh. Hindi ka ba naliligo, Jay? Ha? Nagtaka ka pa? Obvious naman. Obvious naman sa pagwapuhan ko na palagi ako naliligo. So yun mga Kadaver Kads, na pag-usapan ho natin itong reaksyon ni Aiza Sigera sa pagkapanalo ng Tito Vic and Joey. At ito, Tape INC ay maaari palang makasuhan talaga. Oo, talagang magiging malaking kaso kapag hindi pala talaga sila sumunod sa batas or sa inuutos ng batas na wag nilang gamitin ang titulong Itbulaga. At i-explain po sa atin yan ng isa sa mga ina-idol ko rin na isa sa mga attorney na napakagaling mag-explain, napakagaling magpaliwanag mapatungkol dito sa kaso ng Itbulaga trademark or Tape INC versus TBJ issue. Yan. At ito, isingit ho natin tong isang ulupong na to na pilit tong inahambing or kinokonekta ang politiko or political issue sa Tito Vic and Joey. Na alam naman po natin na ang issue naman po ng TBJ is about noontime show or titulo. Pero ito pong kumag na to, bakit niya kinokonek yung kinokonek niya ho palagi sa political political issue itong nangyayari sa Tape INC at nitong TBJ. So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At mga Kadaver Kads, pakisuportahan naman po ang mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng kanilang mga link. Yan, si Chris Ulo, Jake Magnus, Tita Messi. At pakisubscribe na rin na Chris MTV, diyan kami nagcha-charity vlog. Mama Cooler TV and Oslek Guevara. At mega love shoutout syempre sa mga palagi ko nakakausap ng mga Daver Kads. Yan sila Kuya Armin Patricio at Erin Patricio, Kuya Lori De Losario, Mami Teresa Arong, Mami Rena Bayer, Mami Lala. Sa lahat-lahat ng patuloy na sumusuporta kay Ate Rose Villapuerte. Baka na makakalimutan, mawala na naman ako ng pamasko nito. Kailangan hindi malaging mawala si Ate Rose. Peace Ate Rose. Yan, so ito, unahin natin tong kumag na to na si Smigol. Ito kasi hirap dito sa taong to. Pilit niya akong kinokonekta yung usapang politiko sa noontime show. Sa issue ng noontime show. Ewan ko anong merong utak talaga to. Dati pa tong hadlang or again sa Tito Vic and Joey. Lalong-lalo na kay Henyo Master Joey De Leon. Hindi ko alam. Tsaka kay lalong-lalo na kay Ma'am Lala Soto. Ito yung kasi ito po kasi ay kakamping. So may mga rin naman po tayo dito, may mga kakamping din po tayo ng mga legit Daver Kads na hindi naman nakikisali. Pero ewan ko ba dito sa kumag na to, bakit pilit na inuugnay ang TBJ sa political, sa politiko. Samantalang si Tito Soto ay hindi na rin naman po senator ngayon, hindi na po siya senator, pero di ko alam at ayos sa tantanan nitong hinayupak na to. So ito ba, panoorin natin yung kanyang video at pakinggan yung maigi. Ilang netizen, ito daw na bangayan ng Tape Incorporated at ng TBJ ay pwede nating maihambing sa patuloy ring bangayan at kagatan ng mga pulahan at mga diehard. Matagal na itong usapin na ito, hindi pa rin pala natatapos ang issue na itong TBJ
at ng Tape Incorporated. Mukhang habang buhay na kayong magbabangayan. Totoo, out of the picture dyan, yung mga fans ng It's Showtime dahil, naku, ano ang sabi ng isang netizen? Ang labanan daw ng mga pulahan at mga diehard ay labanan ng mga bobo at mga tanga. So ito ba ay pwede nating ikumpara sa bangayan nga ng mga fans ng TVJ at ng Tape Incorporated? Ay bahala na kayo. Pero wag ka. Labas dyan ang mga fans ng It's Showtime. Alright. Tape Incorporated publishes a document to prove that they are the rightful owner of Eat Bulaga even until 2033. 20. Yun. Sila daw ang rightful owner. Yun nga, nanalo ata ang TVJ sa kaso. O namang kaso ang kanilang inihain, complaint ang kanilang ipinail, pero nanalo sila sa paggamit nga ng Eat Bulaga. Hindi naman kaila sa ating lahat na puno ay si Mr. Joey De Leon ang nag-coin, nag-invento ng pangalang Eat Bulaga. Alright. So yun, hindi nga lang nila niregister. At ang nag-register nga po ay ang Tape Incorporated. So mukhang, ayan, Certificate of Renewal of Registration, registered ito noong, okay, date of renewal, June 14, 2023. 2023. So matatapos nga ito until June 14 of 2033, 10 taon ang renewal na ginawa. So kung ano man itong registration na ito, naalala ko tuloy yung sinabi ng isang netizen na, pag ikaw ay empleyado ng isang kumpanya at meron kang proyekto na ginawa para sa kumpanya, pag alis mo as an employee, hindi mo naman pwedeng dalhin yung proyekto na yan. Bobo. Mabit yung plema ko dun. Ang tanga talaga nito. Lang, ayusin natin camera. Sobrang puti ko eh. Ewan ko ba rito sa utak nitong yung kapatid mo nga, Arn pagsabihan mo. Kakalat ng katangahan dito sa social media. Kanina sa politiko mo hinahambing, ngayon naman sa kumpanya. Alam nyo yung mga sinasabi niya, may pasaring siya sa TVJ. At maliwanag naman yung para sa akin. Alam naman natin yan. Kasi against to TVJ itong hinayupak na to eh. Pero hindi ko alam. Pero kahit pa paano naman, may nanonood sa kanya. Laki ng channel nito. 2 channel niya. Yung isa 85. 95 na nga ata ngayon eh. Yung isa 38K, 85, 95K. Malaki-laki na rin na channel. Kaya yung mga vlogger ng tape dyan, palaki kayo ng channel dali para ma-reaction na namin kayo dito. Promote na rin sa channel nyo. Kaso ako, hindi ako nagsasalita rito ng mga pangalan ng channel nyo. Sayang sa airtime. So dito sinabi niya kasi na kapag empleyado ka at may ginawa ka sa isang kumpanya na para sa kumpanya, ay pagmamay-ari yun ng kumpanya. Tama naman yun. Walang problema dun. Ngayon, yung about kasi sa Tito Vic and Joey, hindi naman talaga sila yung, hindi sila empleyado lang. Nagkatang-isip lang kasi itong Tape INC na ginawa lang silang empleyado. Pero sa unang naman ng tape is magkasosyo. Kaya nga, 'di ba? May share ang Tito Vic and Joey diyan. Kaya nga dati, 'di ba? Ano ba 'yun? Specialist Production ba ang pangalan? Tapos napalitan ng Tape INC. Ito kasi mga vlogger na to, komento nang wala namang alam. Walang alam sa istorya, sa viral, hala, sige lang. Sa mga ubo ko Ulitin natin sinabi niya. Dito, yan. Registered ito noong, okay, date of renewal, June 14, 2023. 2023. So matatapos nga ito until June 14 of 2033, 10 taon ang renewal na ginawa. So kung ano man itong registration na ito, naalala ko tuloy yung sinabi ng isang netizen na, pag ikaw ay empleyado ng isang kumpanya at meron kang proyekto na ginawa para sa kumpanya, pag alis mo
as an employee. Nagtataka rin pala ako sa kanya, lahat ng sinasabi niya galing sa netizen. Wala siyang sariling opinion na para sa kanya. Yung manggagaling sa kanya mismo yung opinion niya, wala. Para lang, lagi niya sinasabi, natatandaan ko tuloy yung sinabi ng netizen. Pero aminado naman ako na alam niya. At aminado rin naman siya na sa kanya talaga galing yun, hindi sa netizen. Hinahambing niya lang sa netizen para hindi nga naman siya mabash. Para hindi nga naman magmukha na siya yung nagsalita nun. Magaling din tong kupal na to. Okay. Hindi mo naman pwedeng dalhin yung proyekto na yan. Diba my point? So kung ano man ang kalalabasan na itong bangayang ito at nakikita natin na walang katapusan ang bangayang ito, katulad nga ng bangayan ng mga pulahan at mga diehard, naku po ay labas tayo dyan. Good luck. Good luck sa mga... Labas pero nagko-komento ka. Ang bobo mo talaga. Check nga natin yung isang channel. Tingnan ko. Ano ba yun? Pangalan nun? Ito pala. Sige. Ito. Tingnan natin. Baka may komento siya rito. 90k subscriber na siya pala. Tumaas-taas na rin naman pala. Tingnan natin kung may ano siya rito. Kung may banat siya rito. Kasi yung mag-political vlogger ka na lang, huwag ka nang mag-komento sa noontime show dahil wala ka namang alam at mapapahiya ka lang din. So wala siyang komento, dun lang sa isang channel niya. Doon lang sa isang channel siya may komento yan, yung about sa Itbulaga at sa tape. So tingnan ba natin, baka may mga iba pa siyang upload. Ito kasi itong taong to, di ko alam kung ano yung nasa utak nito. So ito kasi dito, hindi ito sumasagot. Kasi alam niya na yung dati nga natatandaan niyo yung video niya sa akin dati. Ang tawag niya kay Manny B. Pangilinan ay Manny Bilyar. Doon pa lang pinatunayan niya na hindi talaga siya nagre-research. Basta lang siya kuda. Basta lang siya komento nang hindi niya naman alam ang punot dulo. Kaya tinigilan ko na tong kakaano sa kanya. Tinigilan ko na yung kaka-vlog sa kanya or kakapatol. Pero sa in fairness tawag dito, in fairness itong taong to, itong si Smigol, ay mas okay pa po ito kaysa sa mga vlogger ng Taypayen, si Palakpakan. Mas okay pa po ito kasi kahit papano may ano naman yung sinasabi niya. Hindi katulad nung sa kabila, may pa English pa. Boplax naman. Okay, mapunta tayo dito sa isang video. Ito, explain. Dito ba muna? Kaso 16 minutes to Teka lang, medyo mahaba-haba. Tingnan natin yung medyo bago-bago niyang upload. Marami sa aking... Okay. Okay, dito. Ito, panoorin natin to bago tayo mapunta dun sa nila. Nung kay Aiza Sigara tsaka sa Taypayen. Ito, si Attorney Bueno, yan. Sa mga attorney na nagbibigay reaction sa issue ng Taypayen at ng Itbulaga. Ng TBJ na napakagaling magpaliwanag nitong attorney na to. Sabi niya rito, appeal for preliminary injunction, TBJ Itbulaga, attorney Bueno explain yan. Explain niya sa atin, okay? Mulat, no, na mga law students from different law schools at tinatanong sa akin, attorney, pwede bang explain further yung injunction? Ano po bang klaseng injunction yung naibigay ng ating Regional Trial Court of Marikina City in favor of Tito Vic and Joey? So, maganda yung katanungan sapagkat sa ilalim ng ating batas, marami pong klase ng injunction. May tinatawag po tayong writ of preliminary prohibitory injunction. Meron tayong preliminary mandatory injunction.
At nandiyan din yung injunction as a main action at injunction as an auxiliary or a provisional remedy. Yan po ang ating pag-uusapan sa episode na to upang maliwanagan ang ating mga viewers sa susunod na usapin na to dahil isulat Forward natin ibigay kay PVJ ay isang prohibitory injunction. Kasi pag sinabi mong preliminary prohibitory injunction, ang ibig sabihin yan ay pinipigilan mo yung kabilang grupo or pagamitin na gawin pa at ipagpatuloy pang gawin yung kanilang kasalukuyan na ginagawa, no? Sapagkat ang pagpapatuloy ng kanilang aksyon or gawain ay magdudulot ng danyos at irreparable injury on the part of the petitioners or the complainant. Yun yung tinatawag na preliminary prohibitory injunction. So sabi sa akin ng isang law student, kung yan ay isang preliminary prohibitory injunction, so ang ibig sabihin yan ay isa lamang provisional remedy or isang ancillary remedy. So may punto yung estudyante sapagkat ang tipo, ang klase ng injunction na ibinigay kay Tito Vic at Joey ay isang provisional remedy. Ang ibig po sabihin sa rules of court ng isang provisional remedy ay habang dinidinig yung main action ay pwede at the commencement of that principal or main action, pwedeng mag-issue ng temporary relief or provisional remedy or ancillary remedy ang korte upang mapigilan yung at madagdagan yung injury at damages that the complainant or the petitioner might suffer during the trial of the case. So, mag-i-issue yan ng provisional remedy. In this case nga, sa example natin, ay isang provisional remedy. Okay, so wag muna tayong pumunta doon sa other types of injunction. Tapusin natin itong prohibitory injunction, yung preliminary prohibitory injunction dito sa example natin. Kung sakasakali nga, magdidesisyon ng hukuman na magbigay pansamantala ng provisional remedy, no? Anong klaseng desisyon ng ibinigay or order ang binigay ng hukuman? Kasi dito sa kaso na to, ang main action is kung di ako nagkakamali base do sa balitang narinig ko, the main action is unfair competition and the other one is infringement of copyright, no? So these are the main actions involved here. So, the provisional remedy, kasi nagkaroon ng prayers for the issuance of PRO and or preliminary prohibitory injunction. So, lumalabas yung injunction in this case is a provisional remedy. Okay, sa ating kasi sa rules of court, pag provisional remedy yan, at nailabas nga yung order, that is treated as an interlocutory order. Mukhang haba itong discussion natin. Ano yung interlocutory order? Yung interlocutory order kasi ay isang pag-uutos ng hukuman na hindi naman siya yung final judgment. Ito ay isang pag-uutos na actually hindi pa natatapos yung total na investigation and examination of the evidence, but this is merely a temporary order while the main case is being heard by the court. So hindi ito base sa merito ng kaso, yung interlocutory order. This is a provisional remedy lamang. So habang dinidinig yung kaso, yung main action, papasok yung provisional remedy which is considered as an interlocutory order. So ang tanong dito ngayon ng estudyante sa akin, yung bang provisional remedy pwede mong i-apila? So, ang ganda ng tanong niya, pwede mo bang i-apila yan? Since this is a provisional remedy considered as an interlocutory order, you cannot file an appeal, no, sa higher court. Hindi ka pwede mag-file ng appeal. Kasi kung maalala nyo, yung previous discussion ko ng isang gabi, ang base ko doon, kaya in-specify ko doon yung section 4 of Rule
58 of the Rules of Court of the Philippines, yung injunction na binanggit ko doon is an injunction in a main action, no? Injunction as a main action. So yung mga kabiyaya, no? So bali, ipinlex ko lang talaga rin sa inyo. Kasi nga, gusto ko rin i-promote yung kanyang YouTube channel ni Attorney Bueno. I-type nyo lang po dyan, no? Bueno Law and Beyond. Wait lang, punta ko nga ulit. Wait lang, ito. Bueno Law and Beyond by Attorney Rene Bueno. Bali, nasa ano pa lang siya, nasa 17k subscriber. So, subscribe po natin. Napakagaling po niya mag-explain na talagang napakalinaw. So, hindi ko na tinapos yung video kasi may isa pa po tayong video yung papanoorin. Ito na nga po. Tape pwedeng i-contempt, ikulong if di sumunod sa korte. Paano ang YT or YouTube channel ng Itbulaga? Ayan, with Attorney Bueno. So ito video to ni Models of Maynila, no? So ito yung re-reactionan natin. Marami rin kasi nagtatanong sa akin ito na hindi ko pa nga rin masagot kasi hindi naman tayo attorney. Di hamak na vlogger lang ho tayo, no? So ito na yung katanungan sa mga nagtatanong sa akin. Paano yung J, yung channel, yung page? Gamit-gamit nasa kamay pa rin ng Tape INC. Paano yun? Yung title ng YouTube channel is Itbulaga. Paano yun? Ano dapat ang gawin doon? At maaari bang makasuhan ng Tape INC ulit? No? So ito yung mga katanungan. Panoorin natin, no? Sasamid ako. Sa video ni Model. Doon po sa utos ng korte, tingin niyo po ba magagamit na ng TVJ, yung po kanilang mga lumang segments? Magagamit din yan kasi nag-issue na ng injunction ng ang korte. Parang lumalabas kasi sa kanila Sa kanila lahat, no? Pati yung mga kasama doon segments nakalagay eh. So, doon niya, narinig ko doon sa binasa ni Tito Sen, parang sinama yung segments, no? So, kasi yung binasa ni Tito Sen, parang dispositive portion lang. Parang kasi yung dispositive portion, it talks about injunction. So, yung mga epekto na nung yung mga yung mga mangyayari na. Ito po, paano pag hindi sumunod yung kabilang panig doon po sa nilabas na injunction? Contempt of court ang susunod. You might be cited for contempt of court. May criminal Case. May magkaka-criminal aspect. 30 days Aspect pala. imprisonment. Okay, pag hindi pala sumunod. Yun hindi ka sumunod. Kaya kita mo sumunod kagad ang channel 7. Sino magpapa-implement nun? Magpapile ng complaint yung TVJ. Ang court may motto. Yung court pala, Cite you for contempt. So, pwedeng court mismo. Pag nakita ng court, hindi tayo sunod. Pwedeng lawyer din. Lawyer ng TVJ. Magsasabi sa court, yung order nyo, hindi nila sinunod. Maglalabas ng utos yung Pamay siya dun sa korte. Judge, hindi sumunod. Siya sa niya, or kaya motto proprio, the court may cite you for contempt. And then, order your imprisonment for 30 days. Yun pala. Mabigat pala yung pag hindi sumunod sa korte. Pero ito po kasi yung medyo issue pa hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Kasi ang sinabi nung sa korte is all platforms, bawal na ilabas yung copyright. Ang naging issue po ngayon is yung sa YouTube channel. Na hanggang ngayon, pag last time I checked, nandun pa yung mga old videos ng Tito Vic and Joey. Ito po yung YouTube channel na hawak ngayon ng Tape. Kasi diba napunta sa kanila yung malaking YouTube channel with 5 million subscribers. Nasa kanila, nandun pa rin yung mga lumang videos ng TVJ. So, posible po kaya pwedeng tingnan yun. Baka violation of... Sino yung owner of the channel? Yun, kasi may owner of the channel. So, siya may-ari. Yun. So, yun ang parang tayo dalawa. Opo. Create tayo ng channel. Tayo yung owner nun. Tayo yung mananagot nun kung ano yung naman ng channel. Kung kumalikot yan, ginagamit yan, pwede mo kasuhan. Okay. So, yun pala yung kailangan. Kung sino yung owner ng channel. So ibig sabihin pala, mga kadaver cats, na bakit hindi ginagamit ng Tape INC ngayon yung channel? Ibig sabihin, si Jenny Perry talaga may-ari nun.
Kasi kung tape INC ang may gamit, bakit hindi nila magamit? Ay, sorry. Kung tape INC ang may-ari ng channel at ang sila talaga ang gumawa nun, ba't hindi nila magamit? Ibig sabihin, si Jennifer talaga ang talagang, diba kasi dati na napag-usapan na kung sino may-ari gumawa ng YouTube channel ng Itbulaga. Ang nagsalita si Jennifer. So ibig sabihin si Jennifer pala talaga. So ibig sabihin kapag ginamit pala ng tape INC yan, pwede pa rin sila palang makasuhan. Naku po, panibagong diskusyonan na naman to. Yung channel is yung, for example, yung sa tape, sa kanila, sila yung responsable doon. Kailangan nila sumunod sa korte. Kung sinabi ng korte na all platforms, bawal na yung copyright, ganun po yung... Actually, matagal lang kinreate yun. Sino ba nag-create yung channel? Hindi po kasi ang pinag-aawayan nila yung channel na yun. Pero ang may hawak na yun, ang kumikita ngayon, si Lane. Okay. So yung income from that YouTube goes to Malaki yun. Yun nga po. Malaki po yun. And ang issue nga doon is, bukod doon sa mga new episodes nila, pati yung mga old episodes with Tito Vic and Joe, yung mga Aldab, Tamang Panahon, Upload. visible pa rin ngayon at pwede mo pa rin i-click. Naka-on pa rin yung ads. May ads pa rin. Kahit lumabas na itong sa Marit. Ang ano kasi ng mga Kadaver Cuts, nakabalandra pa rin kasi yung muka ng Tito Vic and Joey doon. Mga sila Alden, lahat. Yung mga OG nandun din. So, ang YouTube po kasi hanggat kahit ilang taon, umabot pa po ng ilang taon itong mga video na to, hanggat naka-open po yung ads niyan, ay kumikita pa rin po ang isang video para sa kaalaman unang lahat. So ngayon, na kumikita ang video, so kanino na pupunta yung kita ng video? Diba sa tape INC? So sino po ba yung mga nandun sa video? Diba ang TBJ? Ang legit Dabber Cuts ang nandoon sa mga huling video nila, sa mga dating video. Kahit sabihin na natin 5 years, 10 years, 8 years, kung anong pa, 50 years. Basta naka-on po ang monetization niyan, naka-on yung ads niyan, kumikita at kumikita pa rin yan. Naka-visible yung yung ads niya. Yung dollar sign. Kikita at kikita pa rin po yan. So palagay na natin, siguro per month ng tape is nasa 500,000 or mahigit pa. E di ba malaking pera din yun. So pinagkakitaan pa rin nila ang Tito Vic and Joey mapahanggang ngayon. Ngayon, ang kailangan dyan, isa pang hindi pa natin masasagot kung mababawi ba ng Tito Vic and Joey yung channel na yan. Siguro maaari kasi pag mamay-ari pa rin nila gawa ng yung pangalan ng channel is Itbulaga. No? So yun, tuloy natin. Decision. Yun ang kailangan tignan. So yun pala yung mga madudugong issues yan. Pwedeng ma-cite ng contempt kapag makita na hindi sumusunod. So ayan, yun naman po ang aking pinaka gustong malaman. Pero last na lang, attorney, kayo po, paano kayo napasok sa pag-YouTube? Ganito yan napansin ko kasi yung masyadong trending yung issue of copyright and trademark. Kasi nung nasa law school ako, paborito kong subject intellectual property law no? 3 units or 2 units sa amin sa law school yan. At aking naging professor yan is the Director of Legal Affairs of the Intellectual Property Office, si Attorney Abelardo. So, nagkaroon ako ng interest idea. Pero ang galing gumawa ng blog articles about trademark. Pero ang galing ni ang galing ni Attorney Bueno mag-explain talaga. Kaya in-idol ko rin tong attorney na to. So yan, thank you Model of Maynila. Nagamit natin ng video mo at kay Attorney Bueno. So yan, mapunta na ako tayo dito sa sinabi or reaction ni Aiza Sigera sa pagkapanalo ng Tito Vic and Joey sa trademark na Itbulaga. So ito, click natin at makikita nyo dyan sa screen. Yan, masaya si Aiza Sigera na sa wakas ay nabawi na nina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon ng titulong Itbulaga, pati na ang kanta, theme song nito. So
So, click natin by Avanti News. Oh, Avanti News. Baka naman. Isang iPhone lang dyan. Charot lang. Pero kung totohanin nyo, di go. Yung mayaman naman niya si Mr. Poo. So, bagal na internet natin, guys. Buisit na internet talaga to. Panira to sa ginagawa ko. So, ito. Masaya si Aiza Sigera. No, wala. Buisit ng mga advertisement. Masaya si Aiza Sigera na sa wakas ay nabawi na ni Tito Soto, Big Soto, Joey De Leon ang titulong Itbulaga pati na ang kanta. Ilang buwan din na hindi nila ito nagamit dahil nga sa ginagamit din ng iniwan nilang show sa GMA7 na ang producer ay ang Tape INC. So ito yung sinabi ni Aiza Sigera, I'm so happy, nararapat lang sila ang creator, nararapat lang na sila. Ito, I'm so happy, nararapat lang sila ang creators. Nararapat lang na sa creator mapunta ang pinaghirapan nila. Yun yung pangalan. Actually, hindi lang yun. Name is name that's symbolizes so many things. So I'm just happy and decision, sabi ni Aiza Sigera. So babalik na rin ba si Aiza Sigera sa Itbulaga ng TVJ? So ito po yung kasagutan. Sa trabaho ko ngayon, like medyo matagal akong nawawala. So baka mahirap, di ba? Pero sabi ko naman sa kanila, whenever they need me, anytime tawagin ako, game, sabi ni Aiza Sigera. So ano ang mensahe niya sa mga kasama niya sa Itbulaga, lalo na kina Tito, Big and Joey? Ito sinabi ni Aiza Sigera, siguro kaya rin ako ganito na I really give importance sa relationship, siguro dahil din sa kanila I really grow up with them. Nakita ko na di ba sabi nila sa showbiz world, relationships are fleeting, na it's like one project after the other. Pero sa kanila nakita ko na hindi sabi nila tatlo and the whole Itbulaga team, hindi talaga pwede ang relationship ay pwedeng mas umaba, hindi lang dahil sa programa. Ang mensahe ko sa kanila ay thank you talaga na binigyan nila ng halaga ang talento na nakita nila sa akin bago ko po man makita na meron akong nakita na nila before. Marami silang naturo sa akin about life na nagagamit ko ngayon. Nagagamit ko hanggang ngayon. You always believe in me, kaya you always have me and my loyalty. Uy, lalim na. Mahal na mahal ko kayo, sabi na lang ni Aiza Sigera. Well, iba talaga kapag may tinanim kang maganda, maganda rin ang aanihin mo. Grabe, no? Nakaka-touch naman yung sinabi ni Aiza. Anyway, super excited na si Aiza Sigera na pasukin ng pagdadrag, ha? Lalo na nga at malapit na ring buksan ng bar na rampa na kung saan ay malayang makapag-perform ang mga drag queen sa Pilipinas. So yun lamang po mga Dabarkads, mga kabiyaya. Grabe, no? Isa yan si Aiza Sigera sa mga OG Dabarkads talaga, simula nung bata. At dyan talaga siya nakilala. Pero yung mga, kung nagpapasalamat si Aiza na bigyan at nakita ng Tito Big and Joey yung kanyang talent. Na bago niya yung makita sa sarili niya. Galing din, palakpakan. Tsaka yung tinatawag na loyalty ni Aiza Sigera ay nasa Tito Big and Joey lang talaga.
So yung mga Dabarkads, mga kabiyayo, anong masasabi nyo sa mga napag-usapan natin ngayong araw na to, sa video na to? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat mga Dabarkads. Ingat kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan